Sa gitna ng tumitinding dinamika ng seguridad sa Indo-Pacific region, muling naging sentro ng usapan ang modernisasyon ng air defense capability ng Pilipinas matapos ihayag ni Jose Manuel Romualdez na hindi isinasara ng bansa ang pintuan nito sa alok ng Estados Unidos para sa pagbili ng F-16 Block 70/72 Viper para sa Philippine Air Force, PAF. Ayon kay Romualdez, ang patuloy na pag-uusap sa pagitan ng Maynila at Washington ay nagpapakita ng matatag na alyansa ng dalawang bansa, lalo na sa larangan ng depensa. Bagamat may iba pang opsyon na kasalukuyang sinusuri ng pamahalaan, nananatiling bahagi ng diskusyon ang F-16 Viper bilang isa sa mga pinaka-advanced na multi-role fighter aircraft na inaalok sa merkado ngayon. Ang F-16 Block 70/72 Viper ay itinuturing na pinakabagong bersyon ng kilalang F-16 platform na may modernong avionics, AESA radar system at mas pinahusay na combat systems na nagbibigay ng kakayahang magsagawa ng air superiority, air interdiction at close air support mission. Kung maisa sa katuparan ang acquisition, ito ang magiging pinaka-advanced fighter jet sa kasaysayan ng PAF na magpapataas sa kakayahan nitong protektahan ang airspace ng bansa. Gayunpaman, hindi lingid sa publiko na nahaharap sa matinding kompetisyon ang alok ng Estados Unidos. Aktibong isinusulong ng Korea Aerospace Industries ang mas advanced na bersyon ng LF-50 Fighting Eagle na may advantage dahil kasalukuyan ng ginagamit ng PAF ang naunang FA-50 variant. Ang interoperability, existing training framework at mas mababang operational cost ay ilan sa mga dahilan kung bakit ito itinuturing na practical na opsyon. Samantala, ang Eurofighter Consortium sa pamamagitan ng Leonardo SPA ay nag-aalok ng Eurofighter Typhoon, isang high-performance air superiority fighter na ginagamit ng ilang bansang Europeo. Ang Typhoon ay may reputasyon bilang isang makapangyarihang platform sa air combat at maaaring magbigay sa Pilipinas ng mas mataas na deterrence capability sa rehiyon. Sa harap ng ganitong kompetisyon, isa sa mga posibleng paraan upang muling maging mas kaakit-akit ang F-16 Viper ay ang pagbibigay ng mas agresibong financing package. Ang Foreign Military Financing o FMF scheme ay isang mekanismo kung saan maaaring makakuha ang Pilipinas ng mas paborableng loan terms o tulong pinansyal mula sa Estados Unidos. Sa ganitong paraan, mababawasan ang agarang bigat sa pambansang budget habang unti-unting binabayaran ang halaga ng mga eroplano sa mas mahabang panahon. Gayunpaman, ang pagpapatupad ng ganitong kaayusan ay maaaring mangailangan ng mga legislative adjustments, partikular kaugnay ng Presidential Decree numero 415 upang maging mas flexible ang defense procurement process ng bansa. Ito ay mahalagang hakbang upang masiguro na ang anumang kasunduang papasukin ay naaayon sa umiiral na batas at interes ng pamahalaan. Ang pinal na pasya ay nasa kamay ng Department of National Defense, DND, at ng pamunuan ng Philippine Air Force. Isinasaalang-alang nila ang iba't ibang aspeto tulad ng combat capability, maintenance at logistics requirements, interoperability sa mga kaalyado, training infrastructure, at pangmatagalang sustainability ng platform. Hindi lamang presyo ang basehan ng desisyon, kundi ang kabuuang strategic value nito sa pambansang depensa. Sa konteksto ng lumalalang tensyon sa West Philippine Sea at iba pang bahagi ng rehiyon, ang pagpili ng susunod na multi-role fighter ay hindi lamang teknikal na usapin kundi isang mahalagang estratehikong hakbang. Ang desisyong ito ay magtatakda ng direksyon ng air defense posture ng Pilipinas sa susunod na 2 hanggang 3 dekada. Bagamat malinaw na nahaharap sa matinding kompetisyon, ang F-16 Block 70/72 Viper
hindi pa ito tuluyang nawawala sa eksena. Kung magiging mas agresibo at mas fleksibol ang alok ng Estados Unidos, lalo na sa aspeto ng financing at strategic cooperation, maaaring muling lumakas ang tsansa nito sa deliberasyon. Sa huli, ang pinakamahalaga ay ang makuha ng Pilipinas ang pinakaangkop at pinaka-epektibong air asset na tunay na magtatanggol sa soberanya at himpapawid ng bansa.